6 na buwan matapos opisyal na mapawalang bisa ang aming kasal, nakatayo ang dati kong asawa sa tapat ng aking sirang pintuan. May hawak siyang isang makapal at kumikinang na paanyaya para sa kanyang nalalapit na kasal. Sa kanyang tabi ay ang maganda at bagong babaeng pakakasalan niya. Mukha silang 2 taong ginupit mula sa isang mamahaling pahayagan ng mga mayayaman na napadpad lamang sa luma, madilim at amoy-amag na paupahan dito sa pinakasulok ng Maynila. Mahigpit kong niyakap ang 5 araw pa lamang na sanggol na natutulog sa aking dibdib. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang panginginig nito. Ito ay isang laban na walang pag-asang manalo. Isang laban sa pagitan ng isang pangalawang pangulo ng malaking kumpanya na hawak ang salapi at kapangyarihan at isang inang mag-isa at pagod na pagod. Ngunit may isang katotohanang hindi alam ni Mateo. Ang munting sanggol na nasa aking mga bisig ngayon ay ang kanyang sariling dugo at laman. Patuloy ang walang awang pagbuhos ng ulan dahil sa hanging habagat. Dinudurog ng malalakas na patak ng tubig ang kalawanging bubong na yero ng aming gusali. Ang malamig na hangin ay pilit na sumusuot sa mga puwang ng sirang bintana, dala ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Ang buong silid ay nababalot ng halo-halong amoy. Amoy ng mga lampin na hindi matuyo-tuyo dahil sa kawalan ng araw. Amoy ng gamot na pampahid sa sugat. At ang amoy ng lumamig na sabaw ng manok na may luya na dinala ng aking kaibigang si Ligaya kahapon. Ang hiwa sa aking tiyan mula sa operasyon sa panganganak ay patuloy na kumikirot, na tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa aking laman sa tuwing ako ay gagalaw. Pinilit kong tiisin ang sakit. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasa ko ang sarili kong dugo habang dahan-dahan kong inihahakbang ang aking mga paa patungo sa maliit na higaan ng sanggol sa sulok ng silid, ang tanging ligtas na dako sa magulong mundong ito. Gumagalaw ang sanggol. Ang kanyang maliliit na kamay na kasing laki lamang ng 2 daliri ng isang matanda ay pilit na inaabot ang hangin. Isinilang si Leo nang wala pa sa tamang buwan. Sa isang masikip na pampublikong pagamutan siya, unang umiyak. Paulit-ulit na nagbili ng manggagamot na dapat siyang panatilihing mainit, ilayo sa malamig na hangin at higit sa lahat, ilayo sa sinumang ibang tao upang hindi siya makakuha ng sakit dahil mahinang-mahina pa ang kanyang pangangatawan. Ang pagiging isang inang mag-isa sa bansang ito, kung saan ang paghihiwalay ng mag-asawa ay tinitingnan bilang isang malaking kasalanan at kahihiyan, ay isang napakabigat na parusa. Naririnig ko ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Nakikita ko ang kanilang mga matang puno ng awa, ngunit may halong panghuhusga sa tuwing lalabas ako upang bumili ng bigas at gulay habang daladala ang malaki kong tiyan. Ang bawat sulyap nila ay tila patalim na sumusugat sa aking pagkatao, sa aking dangal bilang isang babaeng itinapon na lamang matapos ang isang bigong kasal. Bumalik sa aking alaala ang araw na iyon sa hukuman. Nang pirmahan niya ang huling kasulatan na nagtatapos sa aming pagsasama, tinignan lamang ako ni Mateo ng isang malamig na sulyap. Wala itong ipinagkaiba sa pagtingin niya sa isang kasamahan sa negosyo na wala ng pakinabang. Sinabi niyang mas mabuting tapusin na namin ito bago pa kami tuluyang masira at mapagod. Walang pagpigil, walang luha, walang bakas ng panghihinayang. Umalis ako sa malaki at marangyang bahay ng kanyang pamilya nang walang kahit anong dala kundi ang aking mga lumang damit at ang isang lihim na buhay na unti-unting lumalaki sa aking sinapupunan. Binalak kong sabihin sa kanya, gusto kong sabihin na magkakaroon na kami ng anak, ngunit pinigilan ako ng matinding takot. Takot na baka kunin ng kanyang makapangyarihang pamilya ang aking anak at ilayo sa akin habang buhay. O mas masama pa doon,
Takot na baka balikan lamang niya ako dahil sa obligasyon at pagdating ng araw ay muli na naman niya kaming itapon sa basurahan. Ang takot na iyon ang sumakal sa mga salitang nais sanang kumawala sa aking mga labi. Ang sunod-sunod at malalakas na katok sa pintuan ang bumasag sa aking mga mapapait na alaala. Sa gitna ng bagyo, ang tunog na iyon ay nagdala ng matinding kaba sa aking dibdib. Ang mga tao rito ay abala sa paghahanap ng makakain araw-araw. Walang sinuman ang mag-aaksaya ng oras na bumisita sa isang bagong panganak na babae sa ganitong masamang panahon. Hinawakan ko ang aking tiyan at dahan-dahang lumapit sa pinto. Binuksan ko lamang ito ng kaunti, sapat upang makita ang nasa labas, habang mahigpit na nakakabit ang bakal na kadena ng pintuan bilang proteksyon laban sa panganib. Ang madilim na ilaw mula sa labas ay tumama sa matulis at perpektong mukha ni Clara. Suot niya ang isang makapal at mamahaling panlamig na yari sa pinong tela. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng maganda at walang kahit anong patak ng ulan. Ngumiti siya, isang ngiting nagpapakita ng pagiging mataas ngunit peke, habang ang kanyang mga mata ay matatalim na pilit na sumisilip sa loob ng aking abang tahanan upang maghanap ng anumang kapintasan. "Maya, kamusta ka na?" Ang boses ni Clara ay matamis ngunit nakakakilabot pakinggan. Malapit na kaming ikasal. Dahil naging bahagi ka rin naman ng pamilya noon, gusto ni Mateo na siya mismo ang magbigay ng paanyaya sa iyo. Upang mapanatili ang magandang samahan, wika nga. Pagkatapos ay pilit niyang isiningit ang makapal at kumikinang na paanyaya sa maliit na puwang ng pintuan. Ang kanyang mga kuko na may makulay na pintura ay dumampi sa kinalawang na bakal ng aking pinto at nakita ko ang bahagyang paglukot ng kanyang muka na tila nandidiri sa paghawak sa anumang marumi. Sa likuran niya, nakatayo si Mateo. Tuwid na tuwid, matigas at walang kibo tulad ng isang rebultong yelo. Ang kanyang malalalim na mata ay dumapo sa aking suot na luma at gusot na damit, sa aking mukhang walang kulay at pagod at tumigil sa aking mga kamay na nakahawak sa ibabang bahagi ng aking tiyan. Wala siyang sinabi. Nakatayo lamang siya roon, naglalabas ng isang nakakasakal na hangin na taglay lamang ng mga taong sanay na nasa itaas at tinitingala ng lahat, walang pakialam sa paghihirap ng mga nasa ibaba. "Salamat, tatanggapin ko ito." Kinuha ko ang malamig na papel mula sa kanyang mga kamay. Pinilit kong patatagin ang aking boses upang hindi nila mapansin ang panginginig ng aking mga labi. Ngunit kagagaling ko lamang sa panganganak, hindi mabuti ang aking pakiramdam at hindi ako maaaring tumanggap ng panauhin. Maaari na kayong umalis. Akmang isasara ko na sana ang pinto ng tuluyan upang takasan ang nakaraan na pilit na bumabalik upang saktan ako at upang hindi na nila makita ang aking paghihirap. Ngunit sa pagkakataong iyon, isang mahinang iyak ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng aking kwarto. Umiyak si Leo. Ang iyak ng isang sanggol na kulang sa buwan ay mahina, parang isang maliit na ibon na humihingi ng tulong. Ngunit sa sobrang tahimik ng paligid sa labas ng bagyo, ang iyak na iyon ay tumunog na parang malakas na kulog sa pandinig ng lahat ng naroroon. Tumigas ang aking kamay na nakahawak sa pinto. Ang buong paligid ay tila huminto sa pag-ikot at nawalan ng tunog. Nawala ang peking ngiti sa mga labi ni Clara. Napalitan ito ng matinding gulat at pagdududa. Ang mga mata ni Mateo ay nanlaki. Bigla siyang gumalaw at nawala ang pagiging kalmado. Itinulak niya ng buong lakas ang pintuan. Ang lakas ng isang lalaking hindi sanay na pinipigilan ay madaling sumira sa lumang kadena na nag-uugnay sa pinto at sa hamba. Bumukas ng malaki ang pinto at pumasok ang napakalamig na hangin mula sa bagyo, dala ang patak ng ulan sa aking mukha. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mga matalim na mata ay nakatutok sa maliit na higaan na gumagalaw sa sulok ng silid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon sa akin.
Ang kanyang boses ay malalim, paos, at parang isang mabangis na hayop na nasugatan at naghahanap ng kasagutan. Kaninong anak iyan? 6 na buwan pa lamang tayong naghihiwalay. Saan ka kumuha ng isang bagong silang na sanggol? Magsalita ka. Kaninong anak ang sanggol na iyan? Umatras ako ng isang hakbang kahit na sobrang sakit ng aking sugat. Itinago ko ang higaan ng aking anak sa likuran ng aking katawan bilang isang panangga. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis, tila sasabog at lalabas mula sa aking dibdib sa matinding kaba. Ang katotohanan ay lumabas sa pinakamasakit at hindi inasahang paraan. Sa gitna ng malakas na bagyong nananalasa sa labas, alam kong ang tunay na bagyo sa buhay naming mag-ina ay nagsisimula pa lamang. Nag-iwas ako ng tingin at pinilit na maging kalmado ang aking paghinga kahit na sa loob-loob ko ay tila gumuho na ang buong mundo. Hindi ito tungkol sa aking galit. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Wala kang pakialam kung kaninong anak ito. Ang sagot ko ay malamig, matigas, ngunit may panginginig na hindi ko lubos na maitago dahil sa takot at sakit. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. Ito ay aking tahanan. Ngunit hindi natinag si Mateo. Sa halip na umatras, humakbang siya ng mabilis palapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na dati ay paborito ko ay humalo sa amoy ng lumang silid, isang paalala ng mundong iniwan ko na at hindi na kailanman babalikan. Ang mundong puno ng kasinungalingan, pambabaliwala, panlalamig at matinding sakit na sumira sa aking pagkatao. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tila pilit niyang kinakalkula ang mga buwan sa kanyang isipan. Tinitingnan ang aking anyo at ang munting sanggol na umiiyak. 6 na buwan. 9 na buwan ang pagbubuntis ng isang ina. Ang mga numero ay hindi kailanman maitatago. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang perpektong mukha. Mula sa galit, napalitan ito ng isang matinding pagkamangha at pagkatapos ay isang masamang pagdududa na unti-unting nagiging katotohanan sa kanyang isip. Buntis ka nang pirmahan natin ang mga kasulatan. Isang pahayag iyon, hindi tanong na naghihintay ng sagot. Buntis ka at itinago mo sa akin ang lahat ng ito. Sumingit si Clara mula sa likuran. Ang kanyang boses ay matinis at nakakairita sa pandinig. Mateo, ano ba ang sinasabi mo? Imposible iyan. Baka naman sa ibang lalaki iyan at pilit lamang niyang ipapasa sa iyo. Alam mo naman ang mga babaeng katulad niya mula sa mga mahihirap na lugar gagawin ang lahat para magkapera at makatakas sa kahirapan. Isang matinding sampal sana ang gusto kong igawad sa maputi at makinis na mukha ni Clara upang patigilin ang kanyang maruming bibig, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako bababa sa antas nila. Humarap ako kay Mateo at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata na dati ay minahal ko ng lubos. Kung anuman ang isipin ninyo, wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Umalis na kayo bago pa ako tumawag ng mga alagad ng batas upang kaladkarin kayo palabas. Sinusubukan kong maging matapang. Inaangat ang aking baba upang ipakita na hindi ako natatakot, ngunit ang totoo ay nanghihina na ang aking mga tuhod at nahihilo na ako sa pagkawala ng dugo at tindi ng sakit. Ang aking sugat sa tiyan ay muling kumirot ng napakatindi na parang pinupunit ang aking laman. Tumawa ng mapakla si Mateo, isang maikling tawa na walang halong saya kundi purong panghahamak. Mga alagad ng batas, sa tingin mo ba ay matatakot ako sa kanila? Ako ang dati mong asawa. At kung totoo ang hinala ko, ako ang ama ng batang iyan na umiiyak diyan. May karapatan ako bilang isang ama. Wala kang karapatan. Sumigaw ako mula sa ilalim ng aking baga, ngunit ang boses ko ay namalat dahil sa kawalan ng lakas. Nawala ang lahat ng iyong karapatan nang piliin mong itapon ako palabas ng inyong palasyo dahil wala na akong pakinabang.
Wala kang pakialam nang mag-isa akong nagdurusa at nagsusuka, nang mag-isa akong pumupunta sa pagamutan upang suriin ang bata, nang mag-isa kong tiisin ang hirap ng panganganak habang ang buhay ng anak ko ay nasa bingit ng kamatayan at kailangan ng tulong. Wala ka roon. Ngayon ay sasabihin mong may karapatan ka dahil lamang nakita mo siya. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng panga ni Mateo. Tila tinamaan siya ng aking mga salita na may halong luha at dugo, ngunit mabilis din itong nawala at bumalik ang kanyang malamig na panlabas na anyo na walang emosyon. Hahawin niya sana ako upang lapitan ang higaan ng bata nang biglang bumukas ang pintuan ng malakas. Pumasok si Ligaya, ang aking nag-iisang matalik na kaibigan. Basang-basa siya ng ulan at humihingal, ngunit may dalang mainit na pagkain na binalot niya ng maayos upang hindi mabasa. Nang makita niya ang mga taong nakatayo sa loob ng aking bahay at ang nasirang kadena ng pinto, nanlaki ang kanyang mga mata at agad na nag-apoy sa matinding galit ang kanyang mukha. Inilapag niya ng pabagsak ang mga dala niya at humarap sa dalawang walang pusong nilalang. Anong ginagawa ng mga demonyong ito dito sa pamamahay ng kaibigan ko? Sigaw ni Ligaya. Umalis kayo rito kung ayaw ninyong buhusan ko kayo ng kumukulong sabaw at kalad ka rin kayo pababa ng hagdan. Hindi ba kayo nahihiya? Kagagaling lang sa operasyon at panganganak ng tao, binubulabog ninyo siya sa ganitong panahon ng bagyo. Wala ba kayong mga budhi? Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng silid matapos ang sigaw ni Ligaya. Tanging ang iyak na lamang ng munting si Leo at ang hampas ng ulan ang naririnig. Sa mga sandaling ito, nakita ko ang pagdilim ng paningin ni Mateo habang nakatitig sa akin. Ano ang gagawin niya ngayon na may ibang tao na nakasaksi sa kanyang kalupitan at paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang agawin sa akin ang tanging dahilan kung bakit ako patuloy na humihinga? Magsisimula na ba ang pinakamasalimuot na bangungot sa buhay ko? Ang mabigat na paghinga ni Ligaya, ang tanging basag sa nakakabinging katahimikan na bumalot sa maliit na silid. Namumula ang kanyang buong mukha sa matinding galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tagiliran, handang manakit kung kinakailangan. Tiningnan siya ni Mateo mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri at pagmamaliit, na tila ba isang nakakadiring insekto ang gumambala sa kanyang mahalagang oras. Sa kanyang tabi, nagtakip ng ilong si Clara gamit ang kanyang panyong may burda. Umaarting tila nasusuka sa amoy ng aming bahay at sa presensya ni Ligaya. Anong klaseng mga tao ba ang mga kaibigan mo, Maya? Matinis at nakakairita ang boses ni Clara, pilit na ginagawang malumanay ngunit puno ng kamandag, mga walang modo at asal iskuwater. Ganyan ba ang gusto mong kalakihan ng batang iyan? Mateo, umalis na tayo rito. Baka kung anong sakit pa ang makuha natin sa dumi ng lugar na ito. Akmang susugurin na sana ni Ligaya ang babaeng matapobre, ngunit mabilis kong inabot ang kanyang braso. Ginamit ko ang aking natitirang lakas upang pigilan siya, kahit na pakiramdam ko ay bibuka na naman ang tahi sa aking tiyan. Umiling ako kay Ligaya. Hindi ito ang tamang oras para sa gulo. Mas lalo lamang nilang gagamitin ang anumang marahas na kilos namin upang patunayang hindi ako karapat-dapat na maging ina at kasiraan sa aking pagkatao. Hinarap ko si Mateo, pilit na pinapatatag ang aking nanginginig na mga tuhod. Narinig mo ang sinabi ko, Mateo. Wala kayong karapatang manggulo rito. Umalis na kayo bago pa may makakitang mga kapitbahay at tuluyan kayong mapahiya sa buong lugar na ito. Hindi pinansin ni Mateo ang aking utos. Tinitigan niya ako ng mariin, ang kanyang mga mata ay tila naghuhukay sa kaibuturan ng aking kaluluwa upang hanapin ang anumang bakas ng kasinungalingan. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mababa, malamig at pinal. Gagawa tayo ng pagsusuri upang patunayan ang pagkaama ng batang iyan. Bukas na bukas din. Ipapasundo ko kayo at dadalhin sa pinakamagandang pagamutan.
Kung mapatunayan kong akin ang batang iyan, asahan mong hindi ko siya hahayaang lumaki sa ganitong klasing basurahan. Kukunin ko siya, Maya. Tandaan mo iyan at wala kang magagawa upang pigilan ako. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking gulugod. Ang banta niya ay hindi lamang mga salitang itinapon sa hangin. Alam kong gagawin niya ang lahat gamit ang kayamanan at impluensya ng kanyang pamilya. Ngunit bilang isang ina na pilit pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa mga taong walang puso, hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan. Pinatigas ko ang aking mukha at pinag-apoy ang aking mga mata. Pumapayag ako sa pagsusuri. Mabilis kong sagot na ikinagulat niya dahil marahil ay inasahan niyang iiyak ako at magmamakaawa. Ngunit hindi bukas at hindi sa pagamutan na gusto mo. Kulang sa buwan ang anak ko. Hindi siya maaaring ilabas sa ganitong panahon at lalong hindi siya maaaring makasalamuha ng maraming tao dahil mahina pa ang kanyang baga. Ang manggagamot ko ang magsasabi kung kailan siya ligtas na ilabas. At ako ang pipili ng lugar kung saan gagawin ang pagsusuri. Kung hindi ka papayag sa mga kondisyon kong ito, kalimutan mo na ang lahat dahil hindi ko isusugal ang buhay ng anak ko para lamang sa kayabangan mo at sa pagmamadali mong linisin ang iyong pangalan. Nakita ko ang pagtaas ng isang kilay ni Mateo. Hindi siya sanay na pinagsasalitaan ng ganito, lalo na mula sa akin na dati ay palaging nakayuko at sumusunod sa lahat ng gusto niya noong kami ay nagsasama pa sa ilalim ng iisang bubong. Matagal siyang tumahimik, pinag-iisipan ng aking mga sinabi. Tila tinatasan niya kung hanggang saan ang hangganan ng aking tapang. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango, isang pagpayag na puno ng babala. Hihintayin ko ang tawag mo, at kung subukan mong tumakas at magtago dala ang bata, hahanapin ko kayo kahit sa ang sulok ng mundo at sisiguraduhin kong hindi mo na siya masisilayan pa. Wika niya bago tuluyang tumalikod. Hinawakan niya sa braso si Clara na patuloy sa pag-ismid at sabay silang lumabas ng aking abang tahanan na iniiwan ang isang mabigat at nakakasakal na hangin. Nang marinig ko ang paglapat ng pintuan at ang paglayo ng kanilang mga yabag sa mahabang pasilyo, doon na gumuho ang lahat ng natitira kong lakas. Bumagsak ako sa malamig na sahig, nakahawak sa aking tiyan, habang humahagulgol ng walang katapusan. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan sa harap nila ay parang isang malaking dam na nawasak. Nilapitan ako agad ni Ligaya at mahigpit na niyakap. Umiyak ako sa kanyang balikat. Inilalabas ang lahat ng takot, pag-aalala at kawalan ng pag-asa na unti-unting kumakain sa aking puso. Paano ko lalabanan ang isang higanteng walang budhi? Paano ko ipagtatanggol ang aking anak kung ang kalaban ko ay may kakayahang bilhin ang batas at ang lahat ng tao sa paligid namin gamit lamang ang isang kumpas ng kanilang kamay? Tahan na, Maya, tahan na. Bulong ni Ligaya habang hinahagod ang aking nanginginig na likod. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Nandito ako at hindi kita iiwan. Lalaban tayo hanggang sa dulo. Hindi natin hahayaang makuha ng mga demonyong iyon ang inaanak ko. May kilala akong mahusay na abogado na tumutulong sa mga kaso ng pamilya at hindi naniningil ng malaki sa mga taong katulad nating inaapi. Kakausapin ko siya agad ngayon din. Kailangan nating maghanda at maging mas matalino sa kanila. Kinabukasan, kahit masama pa rin ang pakiramdam at hirap pang bumangon, nakipag-usap ako sa abogadong ipinakilala ni Ligaya sa pamamagitan ng telepono. Pinaliwanag niya sa akin nang malinaw ang batas ng ating bansa tungkol sa pangangalaga ng bata. Ayon sa kanya, ang mga batang wala pa sa 7 taong gulang ay hindi maaaring mahiwalay sa kanilang tunay na ina, maliban na lamang kung may napakabigat na dahilan upang patunayang walang kakayahan, pabaya o mapanganib ang ina para sa bata. Ang batas ay malinaw na nasa aking panig at pumoprotekta sa aming mag-ina, ngunit nagbabala rin ang abogado.
Ang mga taong may labis na salapi at kapangyarihan ay gagawa at gagawa ng madidilim na paraan upang sirain ang aking pagkatao, gawa-gawan ako ng kwento at patunayang ako ay isang masamang ina upang makuha nila ang legal na karapatan. Ang babalang iyon ang nagpagising sa aking natutulog na diwa at nagbigay ng panibagong lakas sa aking katawan. Pinunasan ko ang aking mga luha at nangakong hindi na muling iiyak ng walang dahilan. Kung gusto nila ng madugong laban, bibigyan ko sila ng laban na hindi nila makakalimutan. Kumuha ako ng isang lumang kwaderno at sinimulang isulat ng maingat ang bawat detalye ng buhay ni Leo. Ang eksaktong oras ng kanyang pag-inom ng gatas, ang oras ng pagpapalit ng kanyang lampin, ang sukat ng kanyang init araw-araw, at ang bawat patak ng gamot na ipinapainom ko ayon sa utos ng manggagamot. Itinago ko rin ang bawat resibo ng aking mga binili para sa kanya sa isang maayos na lalagyan. Kailangan kong magkaroon ng matibay na patunay, mga katibayang hindi maitatanggi sa hukuman, na ako ay isang huwarang ina na kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan, atensyon at pagmamahal sa aking anak kahit na wala akong limpak-limpak na kayamanan. Lumipas ang 3 mahaba at nakakabaliw na linggo bago tuluyang pumayag ang aming manggagamot na ilabas si Leo para sa kinakailangang pagsusuri. Maaliwalas ang kalangitan ng araw na iyon, walang bakas ng ulan, ngunit ang matinding kaba sa aking dibdib ay tila isang madilim na ulap na nagbabadya ng malakas na bagyo. Sinamahan ako ni Ligaya sa isang pribado at sikat na pagamutan sa sentro ng Makati na pinagkasunduan namin ni Mateo. Balot na balot si Leo sa makapal at malambot na kumot upang maprotektahan siya sa sobrang lamig ng hangin mula sa mga makina sa loob ng malaking gusali. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng paggamutang iyon ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naghintay kami sa isang tahimik, puti at walang buhay na silid. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at dumating si Mateo. Nag-iisa siya at nakasuot ng formal at mamahaling kasuotan, tila galing pa sa isang napakahalagang pulong sa kanilang kumpanya. Wala siyang sinabi nang pumasok siya. Tiningnan lamang niya ako ng malamig at inilipat ang paningin sa sanggol na yakap-yakap ko. Dumating ang isang nurse na may dalang mga kagamitan upang simulan ang proseso ng pagkuha ng halimbawa mula sa aming mga katawan. Dahan-dahang kinuskos ng nurse ang isang maliit na bulak sa loob ng pisngi ni Leo. Nasaktan ang bata sa kakaibang pakiramdam at nagsimulang umiyak ng malakas. Ang kanyang maliit na mukha ay namula sa matinding pagtutol at takot. Sa pagiyak na iyon, na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid, nakita ko ang bahagyang pagkislot ng matigas na mukha ni Mateo. Umabante siya ng kalahating hakbang. Ang kanyang malaking kamay ay tila kusang gustong abutin at patahanin ng bata, ngunit mabilis din siyang umatras, ikinuyom ang palad at pilit na ibinalik ang malamig na ekspresyon na parang walang pakialam. Pinatahan ko si Leo, idinikit ko siya sa aking dibdib at inawitan siya ng mahina hanggang sa muli siyang huminahon at makatulog sa aking balikat. Tahimik na ginawa rin kay Mateo ang parehong pamamaraan. Nang matapos ang lahat ng walang imikan, sinabi ng nurse na maghihintay kami ng 3 hanggang 5 araw para sa opisyal na resulta. Aalis na sana kami ni Ligaya upang takasan ang nakakasakal na hangin sa silid na iyon nang biglang magsalita si Mateo mula sa aking likuran. Kailangan mo ba ng pera? Mababa ang kanyang boses, hindi nakatingin sa akin kundi sa puting sahig, tila nahihiyang harapin ang sitwasyon. Padadalhan kita mamaya para sa mga gastusin ng bata at sa pagpapagaling mo. Ibigay mo sa akin ang numero ng iyong bangko. Huminto ako sa paglalakad, humarap sa kanya at tiningnan siya tagos sa kanyang kaluluwa. Hindi ko kailangan ng marumi mong pera, Mateo. Kaya kong buhayin at palakihin ang anak ko mula sa sarili kong pawis at paghihirap. Ang tanging kailangan ko mula sa iyo
ay ang paggalang sa aking desisyon bilang kanyang ina at ang pananahimik ninyo ng bago mong babae. Tinalikuran ko siya at tuluyang lumabas ng pagamutan ng may taas noo. Nakaramdam ako ng isang maliit na tagumpay at pagbabalik ng aking dangal sa pagtanggi ko sa kanyang alok. Ngunit alam kong pansamantala lamang ang tapang na ito. Ang tunay na laban, ang madugong digmaan, ay magsisimula pa lamang kapag lumabas na ang opisyal na papel na magpapatunay ng kanyang dugo sa ugat ng aking anak. Ilang araw ang lumipas matapos ang pagsusuri. Habang balisa kong hinihintay ang tawag mula sa pagamutan, isang hindi inaasahang pangyayari ang tuluyang yumanig sa aking natitirang kapayapaan. Nagpapatulog ako kay Leo nang makarinig ako ng mga mabibigat at sabay-sabay na yabag sa pasilyo ng aming palapag. Sinundan ito ng isang malakas at autoritaryong katok sa aking pinto. Iba ito sa mapangahas na katok ni Mateo o sa mapang-insultong katok ni Clara. Ito ay katok ng isang taong sanay na naguutos, sanay na kinatatakutan, at sanay na pinagbubuksan ng landas ni Numan. Habang karga ang aking anak, dahan-dahan kong binuksan ang pinto nang hindi inaalis ang kadenang bakal. Bumulaga sa akin ang dalawang malalaki at matitikas na lalaki na nakasuot ng formal na itim na barong. At sa gitna nila, nakatayo ng tuwid na tuwid ang isang matandang babae na may puting buhok na nakapusod ng maayos, suot ang mga kumikinang at mamahaling perlas sa leeg at tainga. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim at kasing lamig ng yelo, mga matang minsan ko nang kinatakutan noong ako ay naninirahan pa sa anino ng kanilang malaking pamilya, si Doña Carmen, ang ina ni Mateo. Ang babaeng nagpapatakbo ng kanilang imperyo, higit na makapangyarihan, mapagmataas at malupit kaysa sa kanyang anak. May hawak siyang isang makapal at kayumangging sobre. Tiningnan niya ng puno ng pandidiri ang kabuuan ng aking bahay bago idinapo ang kanyang mapanuring paningin sa akin. Kukunin ko ang apo ko, Maya. Wika niya sa isang boses na pumaparalisa sa aking buong pagkatao at hindi tumatanggap ng anumang pagtutol. At hindi ako aalis sa maruming lugar na ito nang hindi ko siya kasama. Magsimula ka ng mag-impake ng kanyang mga gamit o kami mismo ang kukuha at aagaw sa kanya mula sa iyong mga kamay ngayon din. Nang ibabaw, ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng maliit at masikip na pasilyo ng aming inuupahang bahay. Ang malamig at matalim na tinig ni Doña Carmen ay tila isang sumpa na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Ang dalawang naglalakihang bantay sa kanyang likuran ay humakbang pasulong, handang wasakin ang lumang pintuan at agawin ang aking anak sa anumang oras na iutos ng kanilang senyora. Mahigpit kong niyakap si Leo. Idinikit ang kanyang maliit na katawan sa aking dibdib upang maramdaman niya ang init at pagmamahal ng kanyang ina, habang ang aking kabilang kamay ay mahigpit na nakakapit sa hamba ng pinto. Hindi kayo maaaring pumasok dito, senyora. Pilit kong pinatatag ang aking boses kahit na pakiramdam ko ay bibigay na ang aking mga tuhod sa matinding takot at sa kirot ng aking tahi. Wala kayong dalang anumang kasulatan mula sa hukuman. Ang pagkuha sa isang sanggol mula sa kanyang ina nang walang pahintulot ay isang malaking kasalanan sa batas. Hindi ako mag-aatubiling sumigaw at humingi ng tulong sa mga opisyal ng aming pamayanan. Isang mapangutyang halakhak ang kumawala sa mga labi ng matanda. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata na napapalamutian ng mga mamahaling hiyas ay puno ng pandidiri. Batas. Humarap ka sa akin at pinag-uusapan mo ang batas, Maya. Ako ang batas sa pamilyang ito. Ang pamilyang minsan mong tinangkang lokohin. Hindi ko hahayaan na ang nag-iisang apo ko, ang tagapagmana ng aming pangalan, ay lumaki sa isang amoy kanal at bulok na lugar na ito. Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang trabaho, wala kang maayos na tirahan,
At higit sa lahat, wala kang kakayahang mabigyan ng magandang kinabukasan ang batang iyan. Ibigay mo na siya sa akin ng matiwasay. Kung ayaw mong kaladkarin kita palabas ng gusaling ito. Akmang susugod ang isa sa mga bantay ngunit mabilis na sumingit si Ligaya. May hawak siyang isang kaldero ng kumukulong tubig na kani-kanina lamang ay ginagamit niya upang linisin ang mga bote ng gatas ng bata. Nanlilisik ang kanyang mga mata, handang makipagpatayan. Subukan ninyong humakbang papasok sa bahay na ito at sinusumpa ko sa inyo, malalapnos ang mga balat ninyo. Sigaw ni Ligaya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit. Wala kaming pakialam kung gaano kayo kayaman. Walang sinuman ang may karapatang kumuha ng anak mula sa kanyang ina. Mga halang ang kaluluwa ninyo. Natigilan ang mga bantay at napatingin sa kanilang senyora. Bahagyang umurong si Doña Carmen, ngunit hindi nawala ang talim ng kanyang paningin. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi ko maaaring idaan sa dahasang laban na ito. Kung may masaktan, ako ang lalabas na masama at gagamitin nila iyon upang patunayang mapanganib ang kapaligiran ni Leo sa aking piling. Ibinaba mo iyan, Ligaya. Mahinang utos ko sa aking kaibigan. Hinarap ko muli ang matandang babae. Hindi ako nakikipagmatapangan sa inyo, senyora. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo ang kalagayan ng inyong apo. Si Leo ay isinilang ng kulang sa buwan. Mahina pa ang kanyang mga baga at hindi pa buo ang kanyang resistensya laban sa mga sakit. Sinabi ng manggagamot na ang anumang pagbabago sa temperatura, ang paglabas sa malamig na hangin at ang pakikisalamuha sa maraming tao ay maaaring maging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Kung ipipilit ninyong kunin siya ngayon at ilabas sa maulan at malamig na panahon na ito, handa ba kayong dalhin ang bigat ng kasalanan kapag may masamang nangyari sa nag-iisa ninyong apo? Tila tinamaan ng kidlat ang matanda sa aking mga tinuran. Ang salitang kamatayan ay nagdala ng pansamantalang pag-aalinlangan sa kanyang matigas na mukha. Bilang isang taong uhaw sa magpapatuloy ng kanilang angkan, alam kong hindi niya isusugal ang buhay ng bata. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar at malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng pasilyo. Ina, ano ang ginagawa ninyo rito? Lahat kami ay napalingon. Nakatayo doon si Mateo. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang formal na kasuotan ay basa ng ulan. Halatang nagmamadali siyang pumunta rito matapos malaman ang plano ng kanyang ina. Mabilis siyang naglakad palapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding pagkadismaya. Kukunin ko ang aking apo, Mateo. Matigas na sagot ni Doña Carmen. Hindi nababagay sa ating pamilya na ang ating dugo ay namumuhay kasama ng mga daga at ipis. Kung hindi mo kayang gawin ang nararapat, ako ang gagawa. Humarang si Matiba sa pagitan ko at ng kanyang ina. Hindi maaari, ina. Narinig mo ang sinabi ni Maya, ang bata ay mahina at kulang sa buwan. Ang paglipat sa kanya ay isang malaking panganib sa kanyang buhay. Nakipag-usap ako sa kanyang manggagamot kani-kanina lamang at kinumpirma nila na kailangan muna ng bata ng labis na pag-iingat at pamamahinga sa lugar na nakasanayan niya. Hindi makapaniwala ang matanda sa tinuran ng kanyang anak. Kinakalaban mo ba ako para sa babaeng ito, Mateo? Nakalimutan mo na ba ang kahihiyang ibinigay niya sa atin? Itinago niya ang bata sa loob ng maraming buwan. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Malamig na tugon ni Mateo kahit hindi siya lumingon sa akin. Ipinagtatanggol ko ang buhay ng aking anak. Umuwi na kayo, ina. Ako ang aayos ng gulong ito gamit ang tamang paraan. Hindi tayo mga magnanakaw na bigla na lamang pumapasok sa bahay ng may bahay. Nagtagis ang mga bagang ni Doña Carmen. Tiningnan niya ako ng isang huling sulyap na puno ng pagbabanta, isang sulyap na nangangakong hindi pa tapos ang laban. Pinalibutan siya ng kanyang mga bantay at dahan-dahan silang naglakad paalis. Iniiwan ang isang mabigat na hangin sa aming pasilyo. Nang mawala na sila sa aming paningin, humarap sa akin si Mateo.
Nakita ko ang labis na pagod sa kanyang mga mata. Bago pa siya makapagsalita, nagsimulang umiyak si Leo. Ang malakas na iyak ng bata ay pumutol sa tensyon. Tiningnan ni Mateo ang bata na nasa aking mga bisig. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Isang halong awa, pag-aalala, at kalungkutan. Hindi ko alam na pupunta siya rito. Mahinang sabi niya, hindi na mahalaga iyon. Sumagot ako habang tinatapik ang likod ni Leo upang patahanin siya. Kung gusto mo talagang maging bahagi ng buhay ng anak mo, Mateo, kailangan nating gawin ito sa tamang paraan. Hindi ko hahayaan na palaging nasa panganib ang kapayapaan ng anak ko dahil lamang sa mga sumpong ng pamilya mo. Kakausapin ka ng aking tagapagtanggol. Gagawa tayo ng isang formal na kasunduan. Hanggang wala iyon, huwag ka nang babalik dito. Isinara ko ang pintuan nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Nangilid ang mga luha sa aking mga mata, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagod at sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kailangan kong maging matapang. Kailangan kong maging isang pader na hindi matitibag para sa aking anak. Lumipas ang 5 araw. Sa tulong ni Ligaya at ng aking mahusay na tagapagtanggol, naghanda kami ng isang matibay na kasulatan para sa pangangalaga ng aking anak. Dahil bawal pa akong lumabas ng matagal, isinagawa namin ang formal na pagpupulong gamit ang makabagong teknolohiya. Sa isang maliit na parisukat sa screen ng aking gamit, nakita ko ang mukha ni Mateo at ng kanyang sariling tagapagtanggol na nakasuot ng mamahaling barong. Sa kabilang dako ay ang mukha ng aking tagapagtanggol, isang ginang na may malalim na kaalaman sa batas ng pamilya. Magsimula na tayo, wika ng aking tagapagtanggol na may diin at autoridad. Ang aking kliyente, si Ginang Maya, ay naglatag ng 3 mahahalagang kondisyon na hindi maaaring baguhin. Kung hindi kayo sasang-ayon sa mga ito, handa kaming dalhin ang usaping ito sa pinakamataas na hukuman at gagamitin namin ang lahat ng katibayang medikal upang patunayang ang paghihiwalay ng bata sa kanyang ina ay magdudulot ng kapahamakan. Tumango ang tagapagtanggol ni Mateo. Handa kaming makinig. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Ang boses ko ay buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Una, ang karapatan sa pangangalaga at kalusugan. Bilang ina, nasa akin ang buong karapatan sa pagpapasya tungkol sa kalusugan at kapakanan ng aking anak hanggang siya ay sumapit sa 7 taong gulang ayon sa batas. Ang lahat ng reseta at utos ng manggagamot ay dapat masunod. May karapatan si Mateo na malaman ang kalagayan ng bata, ngunit hindi siya maaaring kumuha ng ibang manggagamot o ilabas ang bata sa pagamutan nang walang pahintulot ko. Nagkaroon ng bulungan sa kabilang dako, ngunit nakita kong itinaas ni Mateo ang kanyang kamay upang patigilin ang kanyang tagapagtanggol. Pumapayag ako, tipid niyang sagot. Pangalawa, ipinagpatuloy ko ang tirahan at pagbisita. Ang tirahan ng bata ay kung saan ako naninirahan. Maaaring bumisita si Mateo 2 beses sa isang linggo, sa loob ng 2 oras, sa mga araw na aming pagkasunduan. Walang biglaang pagbisita. Walang pagsama ng ibang tao, lalo na ang mga miyembro ng inyong pamilya na nagpapakita ng puot sa akin at sa aking anak nang walang paunang abiso. Bawal niyang ilabas ang bata sa aking bahay hanggat hindi sinasabi ng manggagamot na ligtas na itong gawin. At bawal maglagay ng anumang tauhan o tagapagbantay sa paligid ng aking bahay na tila ba kami ay mga bilanggo. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ng tagapagtanggol ni Mateo. Masyado yatang mahigpit ang mga kondisyong iyon. Ang aking kliyente ang ama at siya ang magbibigay ng suportang pinansyal. Hindi ko ibinebenta ang karapatan ko bilang ina kapalit ng kanyang salapi. Matigas kong pagputol sa sinasabi ng lalaki.
Ang suportang pinansyal ay obligasyon niya sa kanyang dugo at laman, hindi isang bayad upang makontrol niya ang aming buhay. Pumapayag ako. Muling sumingit si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa aking mga mata sa pamamagitan ng kamera. Ano ang ikatlo? Ikatlo, ang dangal at pangalan. Wika ko na inaalala ang mga panlalait na natanggap ko. Walang sinuman mula sa inyong pamilya, kabilang ang iyong bagong pakakasalan, ang may karapatang gumawa ng anumang paninirang puri laban sa akin. Hindi ninyo maaaring gamitin ang inyong kapangyarihan upang sirain ang aking pangalan sa pamayanan o sa mga pahayagan. Ang usaping ito ay mananatiling pribado para sa kapakanan ng bata. Kapag may lumabas na anumang kwento na nagpapababa sa aking pagkatao, pananagutan mo ito at kakansilahin natin ang kasunduang ito upang magharap na lamang sa formal na paglilitis. Matagal na katahimikan ang namayani. Alam kong ang huling kondisyon ay mahirap para kay Mateo dahil hindi niya kontrolado ang dila ng kanyang ina at ng kanyang nobya. Ngunit batid niya rin na kung aabot kami sa hukuman, ang masisira ay hindi lamang ang aking pangalan, kundi pati na rin ang malinis na imahe ng kanyang kumpanya na matagal nilang iningatan. Tatanggapin ko ang lahat ng iyong kondisyon, pinal na desisyon ni Mateo. Ipapadala ko ang mga formal na kasulatan upang mapirmahan natin bukas. Nang mamatay ang koneksyon sa aming pinag-uusapan, napasandal ako sa lumang upuan. Pakiramdam ko ay nakipagbuno ako sa isang mabangis na tigre at himalang nakaligtas. Niyakap ako ni Ligaya na kanina pa nakikinig sa sulok. Napakagaling mo, Maya. Tuwang-tuwang sabi ng aking kaibigan. Ipinakita mo sa kanila na hindi ka na ang dating mahinang asawa na madaling tapakan. Isa ka ng ina, isang inang leon na handang pumatay para sa kanyang anak. Ngumiti ako ng bahagya. Umaasa akong ang kasunduang iyon ay magiging simula ng isang tahimik at bagong buhay para sa aming mag-ina. Kinabukasan, pinirmahan namin ang mga dokumento. Naging maayos ang unang linggo. Dumadalaw si Mateo tuwing Martes at Biyernes. Naguhugas siya ng kamay at nagsusuot ng panakip sa mukha bago lumapit kay Leo. Walang gulo, walang sigawan, isang malamig ngunit magalang na ugnayan lamang. Tila ba nakahanap na kami ng gitnang daan para sa kinabukasan ng inosenteng bata. Ngunit ang kapayapaan sa buhay ng mga taong pinagkaitan ng tadhana ay palaging panandalian lamang. Isang madaling araw, habang nagpapasuso ako kay Leo, biglang bumukas ang pintuan ng bahay. Pumasok si Ligaya, pawisan, nanginginig, at halatang galing pa sa pagtakbo mula sa kanyang inuupahang silid sa kabilang kanto. Hawak-hawak niya ang kanyang makabagong telepono. Ang screen nito ay maliwanag at nagpapakita ng isang pahina ng mga balita na mabilis na kumakalat. Maya. Sumigaw si Ligaya. Ang boses niya ay basag sa pinaghalong takot at galit. Maya, kailangan mong makita ito. Ngayon din. Ano iyon? Bakit ka nang gugulo ng ganitong oras? Takang tanong ko. Pilit na inaayos ang kumot ng aking anak na nagulat sa lakas ng boses ng kanyang ninang. Inilapit ni Ligaya ang telepono sa aking muka. Tingnan mo, kumalat na sa buong bansa. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa maliwanag na screen ng makabagong telepono, nakita ko ang isang mahabang artikulo at mga larawan na ipinapakalat sa iba't ibang mga pahayagan at pampublikong ugnayan sa makabagong teknolohiya. Ang pamagat ay nakasulat sa malalaking titik na tila sumisigaw. Ang lihim ng isang dukhang babae, ginamit ang sanggol upang sirain ang kasal ng kilalang bilyonaryo at pilit na inaangkin ang yaman ng pamilya. Nabitawan ko ang bimpo na ginagamit ko kay Leo. Sa ibaba ng pamagat ay ang mga kuwentong gawa-gawa. Sinasabi roon na ako daw ay isang babaeng mukhang pera na sinadya ang pagbubuntis upang itali si Mateo at nang maghiwalay kami, itinago ko ang bata at inilabas lamang nang malaman kong ikakasal na siya sa isang disenteng babae.
Inilalarawan ako bilang isang taong uhaw sa kayamanan, isang mangkukulam na sumira sa buhay ni Clara at ng kanyang minamahal na nobyo. Wala ang pangalan ko, ngunit ang mga pahiwatig, ang mga nakatagong litrato ng ame ay malinaw na tumutukoy sa akin. Puno ng libu-libong komento ang mga pahayagan. Ang buong bansa ay tinatawag akong salot, mukhang pera at masamang ina. Hinihiling ng mga tao na bawiin sa akin ang bata dahil hindi daw ako karapat-dapat. Sino ang may gawa nito? Nanginginig ang buong kalamnan ko sa matinding pagngingit-ngit. Sino pa ba? Sagot ni Ligaya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Clara. Hindi niya matanggap na kinansela ni Mateo ang kanilang pag-iisang dibdib at naibaling ang atensyon sa kanyang anak. Binayaran niya ang mga manunulat upang sirain ang pangalan mo sa buong bansa. Parang umiikot ang aking paningin. Ang mundong pilit kong inaayos gamit ang batas at kasunduan ay biglang sinunog ng isang kasinungalingan. Sa mundo kung saan ang katotohanan ay madaling matabunan ng mapanirang balita at kung saan ang mga tao ay mabilis manghusga base lamang sa mga kwentong nababasa nila sa kanilang mga telepono, paano ako lalaban? Paano ko ipagtatanggol ang aking dangal at ang kaligtasan ng aking anak kung ang kalaban ko ay isang hindi nakikitang anino na may kakayahang manipulahin ang isipan ng buong lipunan? Anong hakbang ang dapat kong gawin habang ang bawat mata sa labas ng aking tahanan ay nagsisimula na akong tingnan bilang isang halimaw? Ang pag-ikot ng aking paningin ay tila sinabayan ng pagguho ng mga pader ng aking maliit at inuupahang tahanan. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong inuunawa ang bawat salitang nakasulat sa maliwanag na screen ng telepono ni Ligaya. Ang bawat pangungusap sa mabilis na kumakalat na balitang iyon ay parang mga matutulis na punyal na walang awang itinatarak sa aking dibdib. Ako, isang babaeng mukhang pera na ginamit ang sariling anak upang umangat sa buhay. Ako, isang mangkukulam na sumira sa perpektong pag-iibigan ng isang kilalang bilyonaryo at ng kanyang napakagandang nobya. Ang mga kasinungalingang ito, na malinaw na pinlano at binayaran upang sirain ang aking pagkatao, ay kumakain sa natitirang dangal na pilit kong itinatayo para sa kinabukasan ng aking anak. Tiningnan ko si Leo na mahimbing na natutulog sa kanyang munting higaan, walang kamalay-malay sa malupit na mundong nag-aabang sa labas ng aming pintuan upang lapain siya at ang kanyang ina. Ibinalik ko ang telepono kay Ligaya. Huminga ako ng napakalalim, pinipilit na lunukin ang nagbabadyang mga luha na nais kumawala sa aking mga mata. Hindi ito ang oras para umiyak at magpakita ng kahinaan. Ang pag-iyak ay para lamang sa mga taong sumusuko sa laban at hindi kailanman ako susuko pagdating sa aking anak. Kinuha ko ang aking sariling telepono at nanginginig ang mga daliri na tinawagan ang aking tagapagtanggol. Ilang pagtunog lamang ng linya ay agad niya itong sinagot. Batid sa kanyang mabilis na pananalita na alam na niya ang nagaganap na paglapastangan sa aking pangalan. Pinayuhan niya akong huwag magsalita sa sinuman, huwag sumagot sa mga paratang sa anumang pahayagan, at lalong huwag maglabas ng anumang pahayag sa mga pahina ng pampublikong ugnayan. Ipinaalala niya sa akin ang ikatlong kondisyon sa aming formal na kasunduan ni Mateo. Ang kondisyon patungkol sa aking dangal at pangalan. Sinabi ng aking tagapagtanggol na ang hakbang na ito ni Clara ay isang malinaw na paglabag sa kasunduan at kailangan nating gamitin ito bilang isang matibay na sandata. Pagkababa ko ng telepono, walang anumang pag-aalinlangan kong tinawagan ang numero ni Mateo, matagal bago niya sinagot ang tawag. Nang marinig ko ang kanyang mabigat na paghinga sa kabilang linya, hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong magsalita o magpaliwanag. Nakita mo na ba ang mga kumakalat na balita? Malamig, matigas at puno ng diin ang aking tinig, hindi ko ininda ang kirot ng aking sugat sa tiyan.
Nakita mo ba kung paano lapastanganin ng babaeng pakakasalan mo ang pangalan ng ina ng iyong anak sa harap ng buong bansa? Pumirma tayo sa isang legal at formal na kasunduan, Mateo. Isang kasunduan na nangangakong poprotektahan mo ang aming tahimik na pamumuhay at hindi mo hahayaang may manira sa aking pagkatao. Ngunit ano ito? Ang buong lipunan ay tinatawag akong isang masamang babae at hindi karapat-dapat na maging ina. Naririnig ko na ang mga bulungan sa labas. Kung hindi mo mapapatigil ang kahibangan ng iyong nobya sa loob ng 24 na oras at hindi malilinis ang aking pangalan, asahan mong mapapawalang bisa ang ating kasunduan at ididiskaril ko ang lahat ng karapatan mo bilang ama. Hindi mo na muling masisilayan si Leo. Mabigat ang naging paghinga ni Mateo sa kabilang linya. Dinig ko ang mga pamilyar na tunog ng pag-urong ng silya at ang paglipat ng mga papeles sa kanyang sikat at marangyang tanggapan. Aayusin ko ito, Maya. Ang kanyang boses ay nagpipigil ng matinding galit, galit na hindi nakatuon sa akin, kundi sa sitwasyong biglaang sumira sa kanyang inaasahang kapayapaan at kontrol. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang gagawin niya sa likod ko. Bigyan mo ako ng oras upang kumilos. Lilinisin ko ang pangalan mo at pananagutin ko ang mga taong nasa likod nito, kahit pa si Clara iyan. Pinutol ko ang usapan ng walang paalam. Ang mga matatamis na pangako ng isang taong nabigo na sa akin noon ay walang anumang halaga hanggat hindi ko nakikita ang mga totoong bunga ng kanyang mga salita. Sa sumunod na 2 araw, ang aking maliit na mundo ay tuluyang naging isang napakasikip at nakapapasong kulungan. Ang mga balita ay lalo pang lumala at umabot sa mga pinakamalaking istasyon ng telebisyon. Ang ilang mga usisero at mga taong kumikita ng salapi sa pamamagitan ng paggawa ng mga video sa internet ay mabilis na natunton ang aming lumang paupahan sa gilid ng Maynila. Nag-aabang sila sa labas ng aming gusali. May hawak na mga naglalakihang kamera at matatalas na mikropono nakatutok sa aming bintana at pintuan. Naghihintay silang makakita ng anumang pagkakamali, anumang reaksyon na maari nilang ibenta sa mga taong uhaw sa mainit na tsismis at iskandalo. Naririnig ko ang mga walang awang bulungan ng aking mga kapitbahay mula sa manipis na pader ng aming silid. Ang mga taong dati ay bumabati sa akin ng may mainit na ngiti at nag-aabot ng tulong ay ngayon umiiwas at nagbibigay ng matatalim na tingin ng panghuhusga. Kinagabihan, ang may-ari ng aming inuupahang bahay ay kumatok at mahinahong nakiusap na sana ay umalis na kami sa lalong madaling panahon. Sinabi niyang naaabala na nang labis ang ibang mga nangungupahan sa dami ng mga taong nag-aabang sa labas at natatakot silang maging bahagi ng gulo. Pakiramdam ko ay unti-unti akong kinukulong at pinagkakaitan ng hangin upang huminga. Ang init at alinsangan ng panahon ay tila sumasabay sa init ng sitwasyon. Pinagpapawisan ako ng malamig habang paulit-ulit na nililinis ang mga gamit ng bata upang matiyak na walang mikrobyong makakapasok sa kanyang mahinang katawan. Bawat gabi, mahigpit kong niyayakap si Leo, pilit na tinatakpan ang kanyang maliliit na tainga mula sa mga ingay sa labas. Ang kanyang inosenteng paghinga at ang amoy ng kanyang gatas ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas upang bumangon kinabukasan at harapin muli ang panibagong araw ng pangungutya. Si Ligaya ay naging isang matapang at hindi natitinag na bantay sa aking pintuan. Hindi siya umaalis sa aking tabi, hindi pumapasok sa kanyang trabaho, handang makipag-away at magbuhos ng mainit na tubig sa sinumang mangangahas na lumapit at kumuha ng larawan sa aming pinto. Kinagabihan ng 3 araw, matapos ang walang katapusang takot at kawalan ng maayos na tulog, narinig namin ang malalakas na komosyon at sigawan sa ibaba ng aming gusali. Sumilip si Ligaya sa maliit na siwang ng aming bintana, maingat na iniiwasan ng liwanag upang hindi siya makita mula sa labas.
Dumating si Mateo kasama ang isang hukbo ng kanyang mga tauhan na nakasuot ng formal na itim. Sa pilitan at walang atubili nilang pinaalis ang mga nag-uusyoso, ang mga gumagawa ng video at ang mga mamamahayag na may dala ng kamera. Malakas at umaalingaw-ngaw ang boses ni Mateo. Nagbabanta na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at yaman upang kasuhan ng paglabag sa pagkapribado at paninirang puri ang sinumang mananatili sa lugar na iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na bagyo na mabilis na naglinis sa kalsada, nagpapakita ng tunay na mukha ng kapangyarihan ng mga sikat at mayayaman sa bansang ito. Ilang sandali pa, narinig namin ang tatlong mabibigat na katok sa aming pinto. Pinagbuksan siya ni Ligaya ng may pag-aalinlangan, nakahawak pa rin ng mahigpit sa isang kahoy na pamalo bilang pag-iingat. Nang pumasok si Mateo sa loob ng aming masikip na tahanan, nakita ko agad ang matinding pagod, pagkabigo at kawalan ng tulog sa kanyang pamilyar na mukha. Ang kanyang mamahaling damit ay medyo gusot at ang kanyang mga mata ay may madilim na anino. Tiningnan niya ako at ang sanggol na mahigpit kong karga. "Kailangan ninyong umalis dito ngayon din," wika niya. Ang kanyang tinig ay pinaghalong pag-uutos at malalim na pag-aalala. Hindi naligtas ang lugar na ito para sa paglaki ng bata. Marami pang susubok na hanapin kayo at gagawa ng ingay upang kumita mula sa ating problema. Inihanda ko na ang isang pribado at malaking bahay sa isang tahimik na lugar sa labas ng Kalakhang, Maynila. Mahigpit ang seguridad doon, may mga bantay sa tarangkahan at walang sinuman ang makakalapit sa inyo. Hakutin ninyo na ang inyong mga mahahalagang gamit ipapasok ko na sa sasakyan. Umiling ako ng mariin, ang aking mga mata ay puno ng pagtutol at kawalan ng tiwala. Ang kanyang inaalok na kaligtasan ay walang iba kundi isang panibagong uri ng kulungan, isang ginintuang hawla na muling maglalagay sa akin sa ilalim ng kanyang anino. Hindi ako aalis patungo sa lugar na ikaw ang nagmamay-ari, Mateo. Kung tatanggapin ko ang alok mong bahay, nangangahulugan iyon na nasa ilalim na naman ako ng iyong kapangyarihan at sa pagmamasid ng iyong pamilya. Mamumuhay ako sa takot na anumang araw ay maaari mo kaming palayasin o bawian ng karapatan dahil ikaw ang nagbibigay ng bubong sa aming mga ulo. Hindi ko isusugal ang kalayaan ko bilang isang ina na kayang tumayo sa sariling mga paa. Kung kailangan kong lumipat at lisanin ang puok na ito, ako ang maghahanap ng aking bagong tirahan gamit ang sarili kong pera at paghihirap. Hindi ako tatanggap ng anumang pabor mula sa iyo na may kasamang nakatagong mga kapalit. Bumuntong hininga si Mateo at pilit na kinakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghilot sa kanyang sentido. "Maya, hindi ito ang tamang oras para sa pagiging mapagmataas at pagiging matigas ang ulo. Ang buhay at katahimikan ng ating anak ang nakataya rito, hindi ang iyong sariling pag-ibig sa sarili." Kinansela ko na ang lahat ng ugnayan ko kay Clara. Pinasampahan ko na rin siya ng malaking kaso dahil sa paninirang puri at paggamit sa pangalan ng aking kumpanya upang magpakalat ng kasinungalingan nang walang anumang pahintulot. Inaayos ko ang lahat. Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang itama ang mga pagkakamali at protektahan kayo. Pagbigyan mo na ako sa pagkakataong ito, hindi para sa akin, kundi para sa kaligtasan ni Leo. Kailangan niya ng malinis at tahimik na kapaligiran. Bago pa man ako makasagot sa kanyang pagmamakaawa at bago pa man makasabat si Ligaya, isang pamilyar at napakatalim na boses ang narinig namin mula sa bukas na pintuan ng aming tahanan. Isang boses na nagpatindig ng lahat ng aking mga balahibo at nagpabilis sa tibok ng aking puso. "Hindi siya aalis papunta sa iyong tagong bahay, Mateo. At hinding-hindi siya magiging malaya mula rito." Nakatayo sa aming pintuan ang matapobre at walang pusong si Doña Carmen.
Nakasuot siya ng isang pormal na itim na kasuotan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at walang kahit anong bakas ng pagkaawa. May kasama siyang 2 tao na nakasuot ng pormal na uniforme na may sagisag ng pamahalaan. Sila ay mga kilalang opisyal mula sa Kagawaran ng Kagalingan at Pagpapaunlad Panlipunan, ang ahensyang pambansa na naglalayong mangalaga sa mga karapatan at kaligtasan ng mga bata. Sa tabi ng mga opisyal na ito ay nakatayo ang pamilyar at mapanlinlang na tagapagtanggol ng kanilang pamilya. May hawak na isang manipis ngunit labis na mapanganib na asul na polder na puno ng mga opisyal na kasulatan. Ano ang kahulugan nito, Ina? Galit at naguguluhang tanong ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na naikuyom sa matinding pagkabigla at pagkadismaya. Bakit kayo may kasamang mga opisyal ng pamahalaan sa oras na ito ng gabi? Ano ang pinaplano ninyo? Ngumiti si Doña Carmen, isang ngiting nakakakilabot, malamig, at walang kahit anong init o pagmamahal bilang isang ina o lola. Nakatanggap ang ahensya ng napakaraming ulat mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan. Mga formal na ulat na nagsasabing ang batang si Leo ay namumuhay sa isang napakapanganib at maruming kapaligiran. Inaalagaan ng isang inang walang sapat na kakayahang pinansyal upang tustusan ang kanyang mga pangangailangang medikal, at ngayon ay ginagawang sentro ng isang malaking iskandalo na nagdudulot ng matinding pinsala sa kanyang kapakanan at kinabukasan. Bilang isang mabuting mamamayan na sumusunod sa batas at bilang tunay na lola ng bata na nagmamalasakit sa aming dugo at laman, tungkulin kong ipagbigay alam ito sa mga kinauukulan upang maprotektahan siya mula sa sarili niyang ina. Humarap ang isang opisyal sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon, at tila sumusunod lamang sa malamig na utos ng batas at ng mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ginang Maya, nandito kami ngayong gabi upang pansamantalang kunin ang sanggol mula sa iyong pangangalaga at ilagay siya sa isang ligtas na pasilidad o sa pangangalaga ng kanyang lola, habang isinasagawa ang masusing investigasyon tungkol sa iyong kakayahan bilang isang ina. May mga ebidensya kaming natanggap na nagpapatunay na hindi ligtas ang kasalukuyang kalagayan ng bata. Kung susubukan mong lumaban o pigilan ang aming tungkulin, mapipilitan kaming gumamit ng dahas sa tulong ng mga pulis sa labas at ipag-utos ang iyong agarang pag-aresto dahil sa pag-abuso at pagharang sa hustisya. Napaatras ako hanggang sa maramdaman ko ang matigas na pader sa aking likuran. Pakiramdam ko ay tuluyang tinanggalan ako ng lupa na aking tinatapakan at pinutol ang aking mga hininga. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila hinihigop palabas. Ginagamit ng matandang ito ang mismong batas, ang yaman ng kanilang pamilya, at ang pamahalaan upang legal na agawin ang aking anak sa mismong mga bisig ko nang walang kalaban-laban. Tiningnan ko si Mateo, pilit na hinahanap sa kanyang mga mata ang isang kilos ng pagliligtas, naghihintay ng kanyang aksyon upang pigilan ang kanyang ina. Ngunit maging siya ay tila napako sa kanyang kinatatayuan, walang magawa sa bilis at talim ng mga pangyayari at sa bigat ng puwersa ng ahensya ng pamahalaan na kasalukuyang hawak ng kanyang sariling pamilya sa leeg. Paano ko ililigtas ang aking anak kung ang mismong pamahalaan at batas na dapat sana ay pumoprotekta at kumakalinga sa mga mahihinang katulad ng aming mag-ina ay ginagamit ngayon bilang isang matulis na sandata upang wasakin kami at paghiwalayin ng tuluyan? Saan ako kukuha ng lakas at himala upang pigilan ang kamay ng opisyal na unti-unti nang lumalapit at nag-aabot ng kanyang mga braso upang sapilitang kunin ang natutulog, walang muwang at napakaliit na si Leo mula sa aking mahigpit at nanginginig na yakap? Ano ang kahihinatnan ng aking buhay kung sakaling makuha nila ang nag-iisang dahilan ng aking paghinga?
Huwag mong hahawakan ang anak ko. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala sa aking lalamunan. Isang sigaw na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao bilang isang ina. Umalingaw-ngaw iyon sa apat na sulok ng aming maliit na silid, tila isang napakalakas na kulog na pansamantalang nagpatigil sa kamay ng opisyal. Niyakap ko ng napakahigpit si Leo, ibinaon ko ang kanyang maliit na mukha sa aking leeg upang hindi niya makita ang mga halimaw na nakapaligid sa amin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng kanyang munting puso na sumasabay sa aking sariling kaba. Humarang si Ligaya, iwinasiwas ang hawak niyang pamalo mula sa sirang silya, handang basagin ang ulo ng sinumang lalapit. Subukan ninyong kunin ang bata at makakapatay ako ngayon din. Puno ng luha at puot ang kanyang mga mata. Ngunit mabilis na kumilos ang dalawang malalaking bantay ni Doña Carmen. Walang awang hinawakan nila ang magkabilang braso ng aking kaibigan, inagaw ang pamalo at idiniin siya sa magaspang na pader hanggang sa mapadaing siya sa sakit. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Malamig na utos ni Doña Carmen sa opisyal ng pamahalaan, hindi man lang natinag sa aming pagmamakaawa. Kunin mo ang bata at dalhin sa sasakyan. Muling inabot ng opisyal ang kanyang mga kamay patungo sa aking dibdib. Pumikit ako ng mariin, naghihintay na lamang sa marahas na paghablot sa aking kaluluwa. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kumot ni Leo, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang yumanig sa sahig. Wag mong dadampian ng kahit isang daliri ang mag-ina ko. Ang tinig ni Mateo ay hindi isang pangkaraniwang sigaw. Ito ay isang atungal ng isang halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Mabilis pa sa kidlat, hinawakan niya ang kwelyo ng opisyal at walang alinlangang itinulak ito ng buong lakas palayo sa akin. Nawalan ng panimbang ang opisyal at bumagsak sa lumang mesa na gawa sa kahoy, nabasag ang ilang mga baso at umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin sa buong paligid. Nabigla ang lahat. Maging ang mga bantay na nakahawak kay Ligaya ay napaluwag ang kanilang hawak sa labis na pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen, hindi makapaniwala sa ginawang pandarahas ng kanyang sariling anak sa isang opisyal ng batas. Mateo, nawawala na ba ang iyong katinuan? Matinis na sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Pinipigilan mo ba ang batas? Humarap si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang malapad na likod ay nagsilbing isang matibay na pader sa pagitan ko at ng mga kalaban. Wala kayong dalang opisyal na kasulatan mula sa hukuman, ina. Alam ko ang batas. Upang makuha ang isang sanggol mula sa kanyang ina, kailangan ninyo ng utos mula sa isang hukom. At bilang kinikilalang ama ng batang ito, nandito ako at hindi ako pumapayag na dalhin ninyo ang aking anak sa kahit anong pasilidad ng pamahalaan o sa inyong pangangalaga. Kung ipipilit ninyo ito, kakasuhan ko kayong lahat ng pagdukot. Lumingon si Mateo sa opisyal na dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakabagsak. At ikaw, babalatan kita ng buhay at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan dahil sa iligal na pagpasok sa pamamahay na ito ng walang kaukulang papeles. Kilala mo ako, alam mong kaya kong gawin iyon. Bakas ang matinding takot sa mukha ng opisyal. Alam niyang naiipit siya sa isang madugong labanan ng 2 bilyonaryo. Wala nga silang dalang opisyal na utos mula sa hukuman. Inasahan lamang nilang matatakot ako at isusuko ang bata dahil sa presensya ng ahensya at sa impluensya ni Doña Carmen. Ngunit ngayong pumalag mismo ang ama ng bata, wala silang laban. Lumapit si Doña Carmen at isang malutong na sampal dumapo sa pisngi ni Mateo. Umalingaw-ngaw ang tunog na iyon kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas. Kinakalaban mo ang sarili mong ina para sa isang basurang tulad niya. Nabulag ka na ba? Sinasira niya ang ating pangalan. Hindi siya basura, ina. Malamig at matigas na sagot ni Mateo, hindi man lang hinawakan ang kanyang namumulang pisngi. Siya ang ina ng aking anak
at ang batang ito ang aking dugo. Umuwi na kayo. Huwag na kayong babalik dito kung ayaw ninyong kalimutan ko na kayo ang nagluwal sa akin. Nagtagis ang mga bagang ng matanda. Tiningnan niya ako ng isang huling tingin na puno ng kamandag, isang tingin na nagbabaon ng matinding takot sa aking puso. Ipinagtanggol mo siya ngayon, Mateo. Ngunit bukas, babalik ako na may dalang utos mula sa hukuman. At kahit ikaw, hindi mo na siya maililigtas. Tumalikod si Doña Carmen at naglakad palabas. Kasunod ang kanyang mga bantay, ang takot na opisyal at ang kanilang tahimik na tagapagtanggol. Nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang nagpadulas ang aking katawan sa pader hanggang sa mapaupo ako sa malamig sahig. Tuluyan nang bumagsak ang aking mga luha. Nanginginig ang buong katawan ko habang yakap-yakap si Leo na ngayon ay umiiyak na rin dahil sa ingay at gulo. Lumuhod si Mateo sa aking harapan. Iniabot niya ang kanyang mga kamay upang hawakan ang aking mga balikat, ngunit mabilis ko itong tinabig. "Huwag mo akong hahawakan," umiiyak kong sigaw. "Dahil sa pamilya mo, muntik nang mawala ang anak ko. Dahil sa inyo, hindi kami makahinga. Ano pa ba ang gusto ninyo sa amin? Gusto niyo ba kaming mamatay?" Puno ng matinding pagsisisi at sakit ang mga mata ni Mateo. "Patawarin mo ako, Maya. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang gagawin ni Ina. Bigyan mo ako ng hanggang bukas. Tatapusin ko ang lahat ng ito. Lilinisin ko ang pangalan mo at poprotektahan ko kayo." Hindi na ako sumagot. Tumayo si Ligaya at itinulak si Mateo palayo sa akin. "Umalis ka na. Narinig mo siya. Wala ka nang magagawa rito. Umalis ka na bago pa ako makapatay ng tao." Walang nagawa si Mateo kundi ang tahimik na lumisan, bit-bit ang bigat ng pagkawasak ng kanyang sariling pamilya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog kahit isang segundo. Nakatitig lamang ako sa maliit na mukha ng aking anak. Nag-iisip kung hanggang kailan kami tatakbo, kung hanggang kailan kami magtatago mula sa mga halimaw ng lipunan. Kinabukasan, isang malaking balita ang niyanig sa buong bansa. Hindi ang mga gawa-gawang kwento tungkol sa akin, kundi ang isang formal na pahayag mula mismo sa kumpanya ni Mateo. Gumamit siya ng malaking halaga upang ipalabas sa lahat ng himpilan ng telebisyon at radyo ang isang patunay. Isang palihim na kuha ng video at nakarecord na usapan kung saan malinaw na maririnig at makikita si Clara na nagbibigay ng isang bungkos ng salapi sa isang sikat na manunulat ng tsismis. Maririnig ang boses ni Clara na naguutos na sirain ang pangalan ko, na gumawa ng mga kwentong magpapalabas na ako ay isang masamang ina upang pilitin akong isuko ang anak ko. Kasunod nito ay ang formal na pahayag ni Mateo na nagkakansela ng tuluyan sa kanilang kasal, kasabay ng pagsasampa ng malaking kaso laban kay Clara at sa kanyang pamilya dahil sa paninirang puri at pamemeke ng mga impormasyon. Sa loob lamang ng ilang oras, ang galit ng buong bansa ay bumaligtad. Ang mga taong humuhusga sa akin kahapon ay ngayon nagiiwan ng mga mensahe ng paghingi ng tawad at pagkaawa. Si Clara ang naging bagong sentro ng galit ng lipunan. Nawasak ang kanyang malinis na pangalan at ang reputasyon ng kanyang sariling pamilya ay bumagsak sa putikan. Nalinis ang aking pangalan. Napatunayan ng buong bansa na ako ay isang biktimang pilit na inaapakan ng mga taong may salapi. Niyakap ako ng mahigpit ni Ligaya habang pinapanood namin ang mga balita sa lumang telebisyon. "Tapos na, Maya. Natapos din ang bangungot natin. Nilinis niya ang pangalan mo. Hindi na makakakuha si Doña Carmen ng simpanya mula sa mga tao o sa pamahalaan para kunin si Leo." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Pakiramdam ko ay isang malaking bundok ang naalis sa aking dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nakaramdam ako ng pag-asa. May natitira pa palang kabutihan at paninindigan sa puso ni Mateo. Dahil sa ginawa niya, maaari na kaming magsimula muli ng tahimik
Nagsimula na kaming mag-impake ng aming mga gamit. Gamit ang aking naipong salapi at tulong mula sa aking tagapagtanggol, nakahanap kami ng isang maliit ngunit ligtas na paupahan sa ibang lungsod kung saan walang nakakakilala sa amin. Isang bagong simula, malayo sa mga pamilyar na anino ng nakaraan. Hapon na, nang matapos naming ayusin ang huling kahon. Nakangiti ako habang pinagmamasdan si Leo na naglalaro ng kanyang maliit na kamay. Ngunit ang maikling kapayapaan na iyon ay binasag ng isa na namang malakas na katok sa aming pintuan. Nagkatinginan kami ni Ligaya. Inasahan naming si Mateo iyon upang magpaalam o tignan ang kalagayan ng bata. Walang pag-aalinlangan dahil sa kagaangan ng aking loob, binuksan ko ang pintuan ng tuluyan. Ngunit hindi ang pamilyar na mukha ni Mateo ang sumalubong sa akin. Nakatayo sa labas ang 5 armadong pulis. Seryoso at madilim ang kanilang mga mukha. Sa likuran nila ay nakatayo ang tagapagtanggol ni Doña Carmen, may hawak na isang formal na papel na may tatak ng mataas na hukuman. Ginang Maya. Wika ng pangunahing pulis, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon. Mayroon kaming hawak na opisyal na utos mula sa hukuman para sa iyong agarang pag-aresto. Pag-aresto. Nang gilalas ako, ang boses ko ay naging isang mahinang bulong. Para saan? Wala akong ginagawang masama. Nilinis na ang pangalan ko sa lahat ng paninirang puri. Inilabas ng pulis ang isang makapal na posas na gawa sa malamig na bakal. Ikaw ay formal na sinampahan ng kasong pagtatangkang pagpatay kay Doña Carmen sa pamamagitan ng paglalason at malubhang pang-aabuso sa isang menor de edad. Ang mga kasong ito ay walang inilaang piyansa. Kailangan mong sumama sa amin ngayon din patungo sa piitan. At dahil ikaw ay makukulong, ang kustodiya ng bata ay automatikong ililipat sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak, ang kanyang lola. Pakiramdam ko ay huminto sa pag-ikot ang mundo. Hindi na paninirang puri sa pahayagan ang ginamit ng matanda. Gumawa siya ng isang napakabigat na kasong kriminal na gawa-gawa lamang upang legal na itapon ako sa selda at agawin ng aking anak. Habang dahan-dahang ikinakabit ng pulis ang malamig na posas sa aking nanginginig na mga pulso, narinig ko ang nakakabigting iyak ni Leo at ang pagmamakaawa ni Ligaya na pilit inilalayo ng mga armadong lalaki. Paano ako lalaban mula sa loob ng isang madilim at malamig na rehas na bakal habang ang aking anak ay tuluyang nahuhulog sa mga kamay ng demonyo? Ang malamig at magaspang na bakal ng posas ay bumaon sa aking mga nanginginig na pulso, isang malupit na paalala ng kawalang katarungan sa mundong ginagalawan ng mga mahihirap. Habang kinakaladkad ako ng mga alagad ng batas palabas ng aming tahanan, ang tanging naririnig ko ay ang nakadudurog na iyak ng aking anak at ang mga pagmamakaawa ni Ligaya na pilit pumipiglas mula sa pagkakahawak ng mga bantay. Bawat hakbang ko pababa ng hagdanan ay tila pag-apak sa matutulis na basag na salamin. Ang mga nagkikislapang pula at asul na ilaw mula sa sasakyan ng mga autoridad ay bumulag sa aking mga mata habang ang mga usyoserong kapitbahay ay nakatingin lamang, walang magawa laban sa kapangyarihan ng salapi at impluensya. Ipinasok nila ako sa loob ng malamig na sasakyan at habang lumalayo kami sa lugar na iyon, pakiramdam ko ay iniwan ko ang aking sariling kaluluwa sa loob ng maliit na silid na iyon kasama si Leo. Ang piitan sa dulo ng lungsod ay amoy kalawang, pawis at matinding kawalan ng pag-asa. Itinulak nila ako sa loob ng isang madilim at basa-basang selda kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundidong ilaw sa labas ng makapal na rehas na bakal. Bumagsak ako sa malamig na sementong sahig. Ang hiwa sa aking tiyan ay muling nagdugo dahil sa marahas na paghila nila sa akin kanina at ang matinding kirot ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Ngunit ang sakit sa aking pisikal na katawan ay walang panama sa sakit ng aking kalooban.
Ang aking dibdib ay nanigas at kumikirot dahil sa naipong gatas na dapat sana ay para sa aking anak. Bawat patak ng gatas na tumutulo at bumabasa sa aking lumang damit ay tila mga luhang nagmumula sa aking puso. Nasaan na ang aking anak? Sino ang nagpapainit sa kanya sa lamig ng gabi? Umiiyak ba siya at naghahanap ng aking yakap? Ang mga katanungang ito ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinusok sa aking isipan hanggang sa tuluyan akong mawalan ng katinuan. Lumipas ang magdamag na tila isang buong siglo. Nakasandal lamang ako sa malamig na pader, nakatulala sa kawalan, kinakausap ang hangin at pilit na inaawit ang mga oyayi na madalas kong kantahin kay Leo upang patahanin siya. Ginamit ni Doña Carmen ang pinakamaruming paraan upang alisan ako ng karapatan. Isang gawa-gawang kaso ng pagtatangkang pagpatay na walang inilaang piyansa upang siguruhin na mabubulok ako sa loob habang kinukuha niya ang aking anak na parang isang simpleng laruan. Sa bansang ito, ang hustisya ay tila isang magandang panaginip na abot kamay lamang ng mga nakatira sa palasyo habang kaming mga nasa ibaba ay kinakain ng bulok na sistema ng walang kalaban-laban. Nang sumikat ang araw, ang malamig na hangin ng madaling araw ay nagdala ng panibagong panginginig sa aking katawan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng aking selda, kasunod ang pagkalampag ng mga susi. Bumukas ang mabigat na rehas na bakal. Inasahan kong makikita ang mga malulupit na opisyal upang ilipat ako sa mas malaking bilangguan, ngunit ang tumambad sa aking paningin ay ang humihingal na si Ligaya, ang aking tagapagtanggol, at isang lalaking mukhang galing sa isang matinding digmaan, si Mateo. Gulo-gulo ang kanyang buhok, may bahid ng dugo ang kanyang pumutok na labi at ang kanyang mga kamao ay namumula at sugatan. Ang kanyang mga mata, na kadalasang malamig at kalmado, ay puno ngayon ng matinding poot, pagsisisi at isang desisyong hindi na mababago. Mabilis siyang lumuhod sa aking harapan. Hindi inalintana ang dumi ng sahig ng piitan. Tinanggal ng opisyal ang posas sa aking mga kamay nang may panginginig. Napatingin ako sa aking mga pulso na namula at nagkasugat. Tapos na, Maya. Nanginginig ang boses ni Mateo habang dahan-dahang hinawakan ang aking mga balikat, tila natatakot na baka mabasag ako sa kanyang paghipo. Ligtas na kayo. Wala nang kaso. Makakalabas ka na rito ngayon din. Hindi ako makapagsalita. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan at tila naubos na ang lahat ng luha sa aking mga mata. Paano nangyari ito? Paanong ang isang kasong walang piyansa ay biglang naglaho na parang bula sa loob lamang ng isang gabi? Tiningnan ko ang aking tagapagtanggol upang humingi ng paliwanag. Lumapit ang ginang at hinawakan ang aking kamay nang may labis na paggalang at awa. Isinuko niya ang kanyang sariling pamilya, Maya. Malumanay na wika ng aking tagapagtanggol na katingin kay Mateo. Nang malaman ni Mateo ang ginawa ng kanyang ina, sinugod niya ang kanilang tahanan. Nagkaroon ng malaking komosyon. Nakuha niya ang lahat ng lihim na papeles at mga patunay ng katiwalian, panunuhol at mga iligal na transaksyon ng kumpanya ng kanyang ina. Dinala niya ang lahat ng ito sa pinakamataas na tanggapan ng pambansang investigasyon kagabi. Ipinagpalit niya ang kalayaan ng kanyang ina, ang yaman ng kanilang pamilya at ang sarili niyang karapatan sa mana upang pilitin ang mga bayarang opisyal na bawiin ang peking kaso laban sa iyo. Idinawit niya ang lahat ng pulis at hukom na kasabwat ni Doña Carmen. Wala nang kapangyarihan ang matanda. Kasalukuyan na siyang hawak ng mga autoridad. Tiningnan ko si Mateo, pilit na inuunawa ang bigat ng kanyang ginawa. Winasak niya ang sariling imperyo, ang pamilyang nagpalaki sa kanya at ang yaman na tinamasa niya buong buhay para lamang iligtas ang isang babaeng minsan niyang itinapon. Wala siyang sinabi, tanging ang kanyang mga mata
ang nangungusap ng libu-libong paghingi ng tawad. Ang anak ko. Nabasag ang boses ko. Nasaan si Leo? Nakuha ba nila ang anak ko? Ligtas si Leo. Mabilis na tugon ni Ligaya. Lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Bago pa man dumating ang mga tauhan ng matanda upang kunin ang bata sa akin kagabi, hinarang na sila ni Mateo sa daan. Itinago namin ang inaanak ko sa isang ligtas na bahay kasama ang ilang mapagkakatiwalaang nurse na binayaran ni Mateo. Ligtas ang anak mo, Maya. Hinihintay ka na niya. Parang ibinalik ang pag-ikot ng mundo at muling pinuno ng hangin ang aking mga baga. Tinulungan nila akong tumayo. Nang makalabas kami sa piitan, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Sumakay kami sa isang payak na sasakyan at nagtungo sa isang maliit ngunit tahimik na bahay sa labas ng lungsod. Nang buksan ko ang pintuan ng kwarto, nakita ko si Leo na mahimbing na natutulog sa loob ng isang malinis at puting higaan. Ang pamilyar na amoy ng kanyang balat, ang kanyang maliliit na paghinga at ang kanyang maamong mukha ang tuluyang sumira sa huling pader ng aking katatagan. Niyakap ko siya ng napakahigpit, ibinaon ang aking mukha sa kanyang leeg at humagulgol ng walang patid. Ang aking anak, ang aking buhay, ligtas na kami. Nakatayo lamang si Mateo sa may pintuan, pinagmamasdan ang aming mag-ina mula sa malayo. Hindi siya lumapit. Alam niya ang kanyang lugar at ginagalang niya ang linyang iginuhit ko sa pagitan namin. Bago siya umalis upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanyang ina, nag-iwan siya ng isang pangako. Wala na akong maibibigay na marangyang buhay sa inyo ngayon, Maya. Mahina at puno ng kababaang loob na wika niya. Ngunit gugugulin ko ang bawat natitirang araw ng buhay ko upang bumuo ng isang malinis at marangal na kinabukasan para sa anak natin. Susundin ko ang lahat ng iyong mga patakaran. Hindi ako lalampas sa guhit na itinakda mo. Gusto ko lamang maging isang ama na maaari niyang ipagmalaki pagdating ng araw. Lumipas ang ilang buwan. Ang malaking balita tungkol sa pagbagsak ng makapangyarihang pamilya ni Doña Carmen ay naging usap-usapan sa buong bansa, ngunit unti-unti rin itong natabunan ng panahon. Ang matanda ay kasalukuyang nahaharap sa patong-patong na kaso at hindi na makakalabas ng kulungan dahil sa tindi ng mga ebidensyang isinuko ng kanyang sariling anak. Si Mateo ay nagsimula muli sa ibaba. Nagtayo siya ng isang maliit at simpleng negosyo gamit ang kanyang sariling pawis, malayo sa karangyaan at impluensya ng kanyang nakaraan. Dumadalaw siya kay Leo tuwing Martes at Biyernes. Laging naghuhugas ng kamay, laging nagpapasintabi, at laging may dalang simpleng laruan na gawa sa kahoy. Hindi ko siya pinatawad ng buo dahil may mga sugat na hindi kayang burahin ng panahon, ngunit natuto kaming mamuhay ng may paggalang at kapayapaan para sa kapakanan ng aming anak. Ako naman ay nakapagpatayo ng isang maliit na tindahan ng mga matatamis na tinapay sa aming bagong pamayanan. Ang mga taong dati ay humuhusga sa akin ay ngayon nagbibigay ng mga ngiti ng paghanga sa katatagan ng isang inang nag-isang lumaban sa mga higante at nagtagumpay. Hindi na ako ang mahinang babae na umiiyak sa gilid ng madilim na pasilyo. Ako ngayon ay isang pader na hindi matitibag, isang inang kayang hamakin ang lahat para sa kanyang dugo at laman. Naging tahimik ang aming pamumuhay. Ang bawat paggising sa umaga, kasabay ng halakhak ng aking anak, ay tila isang matamis na gantimpala matapos ang isang mahaba at madugong digmaan. Ngunit sa mundong ito, ang kapayapaan ay tila isang biyayang laging may kaakibat na kapalit. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Leo at pinapatay ko na ang mga ilaw sa aming maliit na tahanan, nakarinig ako ng isang mahina at kakaibang kaluskos sa labas ng aming pintuan. Kinabukasan, pagbukas ko ng pinto upang lumabas, may natagpuan akong isang maliit at itim na kahon na walang pangalan, walang bakas kung sino ang nag-iwan nito.
Nang dahan-dahan kong buksan ang kahon gamit ang nanginginig na mga daliri, tumambad sa akin ang isang lumang larawan ni Leo noong siya ay bagong silang. May nakaguhit na isang malaking pulang X sa kanyang mukha. Sa ilalim ng larawan ay may isang maikling sulat na nagpapatindig ng lahat ng balahibo sa aking batok. Kung ang isang halimaw ay nakakulong, ibig ba nitong sabihin ay ligtas na ang kagubatan? O may panibagong anino na nagmamasid sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling maningil ng utang na dugo?